TV, Radyo Pilipinas, 738 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede pa yakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino. Edukasyon, siyensya at ang mga isyong mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tenorio, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Okay, so muli po, magandang hapon Pilipinas at welcome po sa ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Sabi mabilis daw po ako kasi mabilis din po yung sinundan ko. Okay, so mga kaibigan, napakainit po ng panahon at sana po ay magkaroon po kayo ng medyo masarap na pakiramdam ngayong hapong ito kasi ang ating panauhin po ay isang napakagaling na kabataan. At siya po ay napakalaki talaga ang naitutulong para po mamulat ang ating mga kabataan kung ano ba ang dapat nilang isagawa sa kanilang mga pamumuhay. Okay? So, ako po si Meli Tenorio, mga kaibigan, at ang ating panauhin ay isang napakaganda, very young. Nako, talaga naman. Sana lahat po ng ating mga kabataan ay kagaya niya. Siya po ay naging manunulat at siya po ika-38
na Regent po ng University of the Philippines at talaga namang napakarami niyang tinulungan, mga 50,000 students habang siya po ay naglilingkod bilang Regent para marinig ang mga boses ng mga kabataan. At ngayon pong hapong ito, marami tayong katanungan. Siguro interested na kayo. Excited, dahil ang ating pong panauhin ay talaga namang parati ninyong nakikita sa TV, sa mga panayam, ang kanya pong mga paninindigan at nakikibaka. Naku, nakikita ko ito sa kalsada. Pero pag nakita niyo sa personal, parang hindi siya madapuan ng langaw. Napakaganda niya, parang napakalinis tingnan. Ayan, mabuti na lamang at ika nga siguro yung kanyang mga kasamahan na mga may edad na, hindi ko alam kung pinagbibigyan siya o talaga namang ginigiit niya ang kanyang sariling idea para marinig din po ang boses ng mga kabataan. Okay, so napakahaba na aking intro. So, ang ating pong panauhin si Congresswoman, parang Congress girl dapat. Si Congress girl Renee Luis Co. Ayan, okay. Siya po ang ating kaibigan mula po sa Kongreso kung saan po ay talaga namang tumutulong siya sa mga kabataan para marinig ang kanilang mga hinaing. So, magandang hapon sa iyo. Kamusta ka na? Maraming salamat po sa pag-imbita sa programa. Ma'am Melly, maraming salamat po sa pag-imbita sa programa nyo. Excited po ako na andito. And siguro ang fun fact ko na lang, dahil science-oriented program po ito, graduate po ako ng Manila Science High School. Yes, ako rin ay nag-asam na maging siyentista ng bayan. Pero napunta sa landas ng batas, naging abogado. So dito na lang po ako naglilingkod. Pero any efforts para syempre mas maging popular yung agham, mas lumakas yung suporta nito, andito po tayo. Okay, alam mo attorney, ang dami mong courses. Ibig sabihin, 28 years old, pagkatapos ang dami mo nang na-accomplish sa iyong buhay. Okay, so sabi mo kasi, alam ko nag-graduate ka sa Manila Science. Pero bakit napunta ka sa pagiging abogado? I mean, meron bang factor na nagtulak sa iyo sa mga magulang mo para i-convince ka nila na kumuha ka ng law? Actually po, yung nanay ko na dating nagtrabaho sa bangko, gusto niya finance yung pasukin ko. Pero ang naging decisive po sa akin is, na-take niyo po ba yung National Collegiate Admissions Exam, NCAE? Yeah, oo. Sa time po namin, sa dulo po ng NCAE, meron siyang nire-recommend na professions. Yung number 1 na recommendation sa akin, lawyer. Pero yung number 2, forensic analyst. Tapos actually sa number 2 pa ako kumapit kasi back then binasa ko yung smaller and smaller circles. Ano po siya? Fictional novel, pero portrayal siya ng isang pari sa araw, pero forensic anthropologist sa gabi. So nag-check ng DNA, ganyan. Tapos parang, gusto ko ganun ako. Well, ang pinasa kong course ay political science. So, sige, lawyer na. Ayun, okay. Pero noon, meron ka na rin, kahit konting idea at pagmamahal na pwede ka maging lawyer. Highly interested po ako sa hard sciences and sa social sciences. So, so sa hard sciences, mas yung celestial bodies, pero also biology. Tapos sa social sciences, history. Tsaka, social systems. So, nakita ko na yung political science, kaakibat nun, at kung ano man pong gawin ko sa law degree, gusto ko po sanang umambag sa paggawa ng polisiya, paggawa ng batas. Eventually, nag-work out naman yun. Nandito tayo ngayon. Okay, dahil meron ka talagang interest sa background sa science, meron akong mga online shows at naging guest ko si Clement Jonglay. Siya ay nagtatrabaho sa AISA. Pero kumukuha siya ngayon ng law. So sabi ko, paano yun? Anong magagawa mo kung lawyer ka tapos at the same time sa science body ka nagtatrabaho? Sabi niya, kasi nga, di ba marami tayong mga invention ngayon, mga technologies na hindi tanggap pa ng ating mga husgado. So ibig sabihin, kahit na prepare na yung technology, pwede nang i-roll out, may hinaharang pa. So sabi niya, siguro kung maging lawyer ako, at least makakatulong daw siya magpaliwanag at tuloy-tuloy na itong
mga technologies na ginagawa natin. Pero okay, sa iyong pagiging estudyante sa Manila Science, ano ang pinaka magandang maalaala mo kung science ang ating pag-uusapan halimbawa? Ay, wow. Okay. Sige. Marami akong pwedeng maibahagi. Okay. Pero honestly, yung pinaka best memories ko of Manila Science, mas English at history pa yung pinag-uusapan namin. Baka nga siguro kaya sa punot dulo, napamahal din ako sa social sciences more than the hard sciences. Siguro ang pinaka memory na nagjo-jump out sa akin, nag-aaral po kami ng advanced chemistry nung 3rd year, na pinag-aaralan namin yung valence ng mga atoms. So, para yun matukoy kung ano yung specific element or compound na pinag-uusapan namin. I'm sure very applicable siya for chemists or chemical engineers. Not much ngayon, ako, kung ano man ako. Pero, siguro, kaya po, advocate din ako na kahit nasa sciences man tayo or papunta po tayong engineering, ganyan, kailangan po ng humanities courses, ng general education, kasi po, kailangan po ng puso ang agham. Tama, diba? So, ibig sabihin po, kailangan pag-aralan kung bakit mahalaga yung art, no? Bakit mahalaga yung cinema, Yes, ano yung mapupulot nito, paano a-apply din sa, paano tayo naglilingkod sa bayan. Ayun, okay. So, bago tayo pumunta sa ating mga inihandang mga tanong, gusto ko naman, kamusta naman ngayon ang kalagayan ng ating sa Congress at saka sa Senate? Bilang isang batang-bata na miyembro ng August Body, anong masasabi mo? Kasi last week, 'di ba, parang nagkaroon ng konting kaguluhan. So, palagay mo ba kayong mga kabataan, tatlo kayo, parang tatlo? Ay, siguro po, sa Gen Z, 5 po kami. Okay. So, dati 6, pero naging 5. Okay. So, ako po yung pinakabatang babaeng Gen Z. Okay. No? Pero 1997 to 1999, meron pong mga miyembro ng Kongreso doon. Na mas bata. Yes po. Ayun. Okay. So, ano masasabi mo? Iniisip mo ba na, ay, may papel ba ako rito kung ganito kagulo? Sorry. Ako po, ang appreciation ko, platform yung posisyon ko para makita ng kabataan na dapat mas involved tayo. Okay. Kasi, to be candid, walang amor or disappointing yes, yung mga nangyayari pong developments sa Senado. Dahil sa bahagi po ng mamamayan, nagpapanawagan tayo ng pananagutan sa araw na nagbobotohan kung yung articles of impeachment ay bilang paunang step sa marami pang steps na gagawin natin towards accountability. Ang ending ay nagpalit pa ng liderato. Okay. Tapos, syempre, may effect nun at tatanungin ng mga tao, may kinalaman yung mga ginagawa sa Kamara papunta sa mas mataas na kapulungan sa Senado. So, nakaka-unstable ng feeling. Kaya, all the more na dapat yung kabataan across the Philippines, kung anumang backgrounds natin, kung anumang pinag-aralan natin, dapat po, this is the time na we make our stance. Kasi at the end of the day, ang dehado dito, kinabukasan namin Kung hindi po magtuloy-tuloy, di ba po, kung hindi po magtuloy-tuloy yung proseso ng pananagutang nasa konstitusyon at sa mga iba pang tatahaking proseso ng pananagutan sa punot dulo, sino yung biktima ng mas corrupt na flood control project? Sino yung mas biktima ng corrupt na confidential intelligence funds? Kami din naman. Tama, oo. Pero okay, if ever magkunyari tayo. Sige. Kung ikaw halimbawa ang nasa Senado ngayon, anong maaari mong gawin? 'Di ba? Kasi nagkagulo nga, 'di ba? So halimbawa, ikaw ay nasa middle, hindi ka pwede ba yun? Wala ka sa minority, wala ka sa majority? Opo, meron pong independent. Ayun, okay. Opo. Kunyari independent ka. Anong naiisip mo kaagad na isagawa para, matinag naman yung both party, yung dalawang grupo, minority at saka itong majority? Siguro ang una ko pong gagawin, and ito rin po yung ginagawa namin sa bawat
pagtahak ng decision point ng governance. Even nung student regent po ako sa UP. Well, kukonsultahin ko muna yung constituency, no? Okay. So, magtatawag ng konsultasyong kabataan in my case, no? Pero sa kung ano man, makausap yung mamamayan kung ano yung nangyayari at anong pwedeng gawin, no? Tas from there, no, makipagproseso sa kanila, anong path forward. Pwede pong mag-privilege speech, mag-resolution na hinihimok yung mas maraming mga senador na hindi po nakakabigay tiwala yung tinatahak na gawain ng Senado ngayon. And therefore, kailangang magbago. Kailangang gawan ng paraan para ibalik yung usapin sa interes ng mamamayan. Hindi yung palitan ng kapangyarihan. Di ba po? So, at the end of the day, sana ang tunguhin nito, makaisa ang pinakamarami. Makaisa silang lahat, di ba, na unahin yung mga proseso, unahin yung pananagutan. So, ibig mong sabihin, ngayon parang kailangan, kunyari ikaw yung nasa majority or ikaw yung nasa minority, parang kailangan mo bang i-save mo na ang sarili mo? I mean, para, at hindi mo na pinapansin yung nangyari na dapat ayusin. Siyempre po, naiintindihan natin na may internal considerations yung bawat mambabatas at nirerespeto natin yun. Pero yung hamon naman na binubukas lagi sa kanila is sekundarya. Sa dulo pa nga ng listahan. Di ba, ang iprimarya mo, yung kapakanan ng mamamayan, yung kapakanan ng taong bayan. At the end of the day, ang kapakanan natin, dapat mas may budget yung mga iba't ibang serbisyo, no, yung pa-ospital, kung ano man pong mga pangailangan natin, na at this point, kulang na kulang, at nakakita natin, napupunta siya sa, yun nga, fake, substandard, ghost flood control projects, or even confidential intelligence funds na hindi po nagagamit para sa interes ng tao. So, sa akin, dapat unahin ang interes ng mamamayan. Hindi po ng isang bloke or kaya ng pansarili. Tama, oo. Okay, so parang, di ba, iniisip natin, sana itong grupong ito mas magaling, itong grupong ito mas magaling. Pero ngayon, parang nakikita ko na kanya-kanya no? I mean, anyway, sana kayong mga kabataan ay pumagitna at nang mabago. Okay, mga kaibigan, ang oras natin ay 3:22 po ng hapon at gusto kong balikan na natin ang ating inihandang mga question. Let's go. Alright. So, nakakatuwa pong kausapin itong si Attorney Rene or si Congress Girl. Kukunin ko na yun, ma'am. Congress girl. Congress Girl. Oo, kasi you're very young. So, ibig sabihin, okay. So, magmula sa inyong student days, okay? From student regent to Congress. Nakita ko sa iyong kasaysayan na ikaw ang naging ika-38 na UP student regent na direktang humawak sa boses ng mahigit 50,000 na mag-aaral, lalo na noong panahon ng pandemya. So, paano mo nadala ang karanasang iyon mula sa universidad patungo sa mas malawak na bulwagan ng ika-20 na kongreso? Okay. Dalawahan po siguro yan. Una, sa paglahok ng proseso ng selection, nomination, may plano ka dapat. Okay. No? So, yung plano na yan, hindi naman mag-isa akong nag-isip. No? Kolektibo siyang ginagawa at kinukonsulta. So, nung time ko, bago ako nagsimula CP Student Regent, meron po yan General Specific Plans of Action. Parang parang Student Council ba? Pero sa Kabataan Party List naman, meron pong 10-point youth agenda. Bago po pumasok doon sa mismong halalan 2025, klaro na kung ano yung priorities at paano siya bibitbitin. Ano po yung ipapasang batas, resolution, para makamit po yung mga agenda items na yon. So, una yon. And ikalawa, hindi naman po siya lantay na document na andyan lang, sige, nakapasok na tayo, go na. Dapat nire-refine, ina-update, ini-ensure na napanghahawakan at nagiging totoo. So, laging may consultations, may assessment, at every step of the way, hindi po tayo mag-isa. No, andyan po yung executive committees, pero laging kinoconsult, nung student regent ako, and even ngayon as
as representative ng kabataan, pupunta talaga sa mga iba't ibang rehiyon, campuses, para lang makausap yung mga estudyante na hindi naman taga Manila at hindi as mabilis makausap, para malaman yung experiences nila. At mabitbit po yun sa halls of power, as they say, whether that's the Board of Regents room or House of Representatives. Ayun. Okay, so mga kaibigan, ang oras natin 3:25 po ng hapon at sandali lamang, magbabalik ko tayo. Para lang bayan sa Himpapawid. Kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tenorio. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state. What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea. Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move nila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa. So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hope to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea. Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid. APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid. Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng giyera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan. So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical. Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia. This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective. Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Cristal Ramizares, IBC News. Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan.
Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakarang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Dekalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Para lang bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas. Ay 3:31 po ng hapon at balikan natin yung ating panauhin ang magandang Congress girl si Attorney Renee Ko. Okay. Nabanggit mo kanina yung 10-point youth agenda, di ba? So sa kasalukuyan isinusulong ninyo ang pambansang pagsasabatas ng 10-point youth agenda. Sa layman's language, attorney, pwede bang ipaliwanag natin para maunawaan ang mga pangunahing puntos nito na direktang makatutulong sa buhay ng isang ordinaryong kabataang Pilipino? 5 salita po ang pwedeng pagsuma niya. No? Edukasyon, kabuhayan, serbisyo, karapatan, kasarinlan. Oh, no? okay. So, very good. ito pong 5, yung core no, na mga prinsipyo na gusto natin nakalatag sa 10-point youth agenda. So siguro number 1, ang item 1 no, ng 10-point youth agenda, that's edukasyong libre, de kalidad at abot kamay para sa lahat. Okay. Ibig sabihin, itong edukasyong de kalidad na abot sa lahat, ito ba ay magsasabi na maaring makapag-aral hanggang makapagtapos ang isang mahirap na bata kung siya ay qualified or lahat bibigyan ng chance? Sa amin po lahat, no. Ang prinsipyong pinanindigan namin ay ang edukasyon dapat malaya at mapagpalaya. Hindi po ito kinukuha lang ng isang bata para magkaroon ng trabaho, pero para bigyan siya ng skills, competencies, no, ma-discover niya yung talents niya, may critical thinking na magagamit niya para paglingkuran ang bayan, ang mamamayan. Ayun, no? So, ang punot dulo po nito, dapat hindi lang, basta mabilis na bigyan ka namin ng courses para makalahok ka na agad sa labor force and makapag-specialize ka na. Pero, talagang bigyan siya ng appreciation ng hindi lang Ingles, pero ng Pilipino. Ano yung kasaysayan natin? Ano yung kasaysayan ng mundo? No, lahat po yan gusto natin mula pagkabata hanggang kolehiyo, no, ay bigyan talaga ng atensyon ng gobyerno, pondohan, no, at yung disenyo niya, de kalidad. Ayun, okay. So, ibig kong sabihin, ang nangyayari kasi ngayon may mga scholars na pagtapos, yung science scholars, parang alam ko talagang ginagabayan hanggang sa makatapos at makapagtrabaho. Pero yung iba kasi ngayon, parang, sige, bibigyan lang ng pera, makapagtapos lang. Wala na. So, minsan, yung iba, hindi nagiging successful kasi parang kulang sila sa pagtulak ng mga nagpapaaral sa kanila. At saka may mga tao kasi talaga na hindi kagaya mo na meron kang sariling kusa, di ba? So yung sariling kusa dapat ay naandyan sa bawat isang mga estudyanteng mga... Yung gusto ko rin pong idagdag, actually even kahit ang science students ay
hindi na po masyadong nasusuportahan. Ito po ay galing po sa consultations with DOST scholars na, di ba po, yun na yung highest prestige na pwede kang mabigyan ng gobyerno habang nag-aaral ka bilang college student, no? The Science Department of Government is providing finances so that you can finish your education. Pero ang reality po ay may delays sa pagkuha ng stipend nila. Hindi nila nabibili yung lab equipment or kung ano man yung kailangan nila. And ang sadder pa, no, siguro sabihin natin na itawid nila naman kahit papaano yan. Pagkatapos, scientists live off of grants for research, no, kung ano man yung passion nila, manliligaw sila essentially ng funders para po ma-pursue nila yon. Yes, oo. Kalimitan, wala pong willing na mag-fund ng ganong research initiatives here. So, kahit ako sabihin natin, and yung iba pang kabataan, mataas yung initiative, kung wala pong sasalong support, ang ending ay humahanap sila ng greener pastures sa labas ng bansa. Yes, 'di ba po? Marami po, kahit nung bata ako, naalala ko, naka-discover kami ng paraan paano yung plastic maging biodegradable or yung tubig maging substitute for fuel. But may lumalabas po bang greater innovations here? Ang unfortunate ay naghanap sila sa ibang bansa kasi wala po dito. So, there's much to improve dahil ang kabataan passionate, wanting na makabigay ng totoong pagbabago gamit yung angking talento nila. Ang kailangan talaga, suporta, ma'am. Suporta. Alam mo, natutuwa ako at alam mo pala yun. Yung, dumilaw. Yes po, yeah. Nakakalungkot kasi ako as much as possible kasi love ko ang science at ito talaga yung aking pero yun na nga, pag may nakakausap din ako na hindi pa ho namin natatanggap ang aming stipend. So, ayun. And the rest is history. Opo. Siguro ang dagdag ko na lang, last year's budget deliberations, may discussion naman po kami with DOST. Basically, in-overhaul nila yung systems para po mas mabilis na makuha ng scholars yung kanilang stipend. No? So, pinilot test na nila yan sa ilang mga cities and okay naman yung result. So, hinihintay natin na yung bagong system na yun ma-roll out na sa buong Pilipinas. And so, kaya din po, kung may DOST scholar dyan na nakikinig, no, tulungan tayo para ma-ensure na yung pag-aaral nyo and kahit sa lahat, no, yung pag-aaral nating lahat maitawid hanggang sa dulo. Yes, oo. Okay. So, bilang isa sa mga assistant minority leader sa Kamara, paano mo pinapanatili ang talas at tapang ng boses ng kabataan kapag nakipagdiskurso ka sa mga mas nakatatanda at veteranong mambabata sa gobyerno? Good question po, no. Ako, ang pinangahawakan ko lang, yung realidad sa baba, no, yung the realities on the ground. Kasi kung nakausap mo directly yung manggagawa, magsasaka, yung kabataan na hindi nakapagtuloy sa pag-aaral dahil sa hirap sa buhay, tapos narinig nyo yung araw-araw nilang paghihirap, mahirap na bitawan yon kahit malalaki pa yung kausap nyo sa loob ng kamera. No, and definitely, yun po yung challenge, hindi lang sa lahat ng kabataan, pero sa lipunan, di ba po? May separation between the people that are used to and have grown up in the halls of power and ano yung talagang realidad sa laylayan. No? So, the tendency is nagkakaroon ng ruling class, and yung ruling class, they make decisions on their own, for their own benefit, separate from ano yung kahirapan ng, 'di ba, yung mga oppressed sectors. So, ako po, kami sa kabataan, we make it a point na laging kumausap para po, pagdating sa loob, may baon. No, hindi po pwedeng sabihin lang na mag-give in na lang sa kung ano mang response ng sino mang mayor or congressman or higher official. Pero ang ending ay mabibitawan mo yung experience nila, 'di ba? So dapat hawak-hawak tayo. Okay. Pero Congress girl, natutuwa ako doon sa word niya. Kapag nag-uusap-usap ba kayo ng mga kabataan sa sa kamera,
Ano yun? Meron kayong one mind, o nagkakaintindihan ba kayo? Or iba-iba ang inyong mga ideas? Siyempre may iba-iba po. Okay. Karamihan po ng mga mas nakababatang miyembro sa Kamara ay galing po sa distrito. So mostly they come from the experiences sa districts nila na can vary wildly, and sa bahagi naman natin, kilala tayo bilang isa talaga sa mga progresibong boses. So, kung ano man yung usapin ay tinihila din talaga doon sa hindi dapat ganito, ganyan. Na isa na rin siyang role that we're used to and we're hoping na mas marami ang sumali. Siguro ang gusto ko lang example na magta-tangent lang ako a little, yung efforts na magkaroon ng waste to energy, Medyo popular yung concept na circular. Iba pa yun sa circular economy, di ba po kasi yung waste to energy, that's essentially incineration. Ang circular economy, yan, ako, go ako sa circular economy dahil you produce materials in the end goal that wala kang single use, 'di ba? Pero babalik siya doon sa ekonomiya para magamit at hindi ma-diminish yung to the best of our ability yung use niya. Pero pag sa waste, single use, di mo na magamit, you put it through the incineration plant or waste to energy facility. At the end of the day, that's ash that kailangan mong i-store somewhere. So may mga difference of opinions kami, pero syempre ang pinaglalaban natin, dun tayo sa model that hindi lang pinapanigan na ng ibang bansa, like Europe, Europe is a whole continent. Pero at the end of the day, makakabenepisyo sa pinakamarami. Ayun, okay. So, agriculture naman at ang kabataan. Itong mga nakaraang araw sa ating online alright. So, natalakay ko sa aking mga online programs ang makabagong technology sa pagkain gaya ng BT talong at ang kahalagahan ng ating mga rainforest. Sa inyong mga inisyatiba, paano natin mas mapoprotektahan at mabibigyan ng sapat na edukasyon at modernong kagamitan ang mga kabataan sa kanayunan or rural youth upang hindi nila iwanan ang pagsasaka? Very good question po. And something na kami, we're doing everything we can para mahanapan ng solusyon. Kasi ang punot dulo pong issue ng farmers ay landlessness. Ang reality po, the average age of farmers in the Philippines, nasa 47 to 57. Nasa older side. Kasi po wala nang batang magsasakang na-encourage mag-take up ng farming. Kasi po mismong mga magsasakang magulang nila, sabihin nila, wag ka na dito dahil mahirap ang buhay. So, yun pa yung struggle din eh. Aside from, syempre, discussion hindi lang sa family as an individual or unit decision na kailangan ng farmers, paano ba nasiservisyon yung pangailangan ng farmers mismo? Ang statistic po is 78% of farmers in the Philippines are landless. They till on land that's not theirs. Even though may findings, for example, na each farmer kaya niyang mag-care of ng 0.83 hectares PSA na po ang sabi nito. Pero, for example, we have the Del Monte Hacienda that has 26,000 hectares. So, the farmers themselves, hindi sila nakakakita ng kinabukasan sa sarili nilang profession. So, kailangan pong i-address yung issue of landlessness across the Philippines. And after that, let's talk about services, let's talk about yung assistance para po sa grains or seeds, production subsidy na ngayon po ay popular talking point at mga polisiya din po sa loob ng Kongreso. So, lahat po yan kailangang i-undertake, pero let's strike the iron at the root cause, which is landlessness. Ayun. Pero alam mo ba, ang nakakalungkot, kasi di ba may chance naman dati na magkaroon ng lupa ang ating mga farmers. Pero kasi yung iba binibenta dahil wala rin naman daw silang panggastos. Yes po, opo. So paano natin, ano-ano ang mga naisip ninyo na mga paraan para masolve ang ganyang problem? In the first place po, dapat hindi nangyari yung,
binigyan ng lupa pero hinayaan na walang support. So, napuwersa din sila na dahil sa gutom at hirap ng buhay na ibenta muli yung kanilang lupa. No? So, kaya po critical din po yung, Kabataan Party List and even yung Makabayan, no, na to address really the landlessness, no, kailangan may genuine agrarian reform. And that means, no, at every step of the way, hindi mo hahayaan yung farmer by themselves. Lalo na critical yung industry ng food that feeds all of us. No, so aside from providing land, production subsidy, no, yung pagkakaroon na hindi lang ng seed bank pero paano siya nadidistribute evenly, no, and as necessary, marami pong attention talagang kailangang ibuhos para pakainin tayong lahat at the end of the day. Pero alam mo, merong mga farmers na mga young CEOs na tinatawag nating weekend farmers. Mayayaman sila. So, ibig sabihin, they produce kasi may pera sila, di ba? So, ibig sabihin, dito sa mga ganitong sitwasyon, paano kaya sila makakatulong sa ating mga farmers para, kahit paano ay ma-improve din yung lives ng mga... po. Siguro ako, ang pinakamatutulong talaga nila is, they throw their weight, their capital, their influence doon sa necessary social changes that has to happen. Kasi po, na-appreciate natin lalo na yung mga young farmers na take up farming and appreciate, no, na important, mahalaga siya, no. And hard labor talaga yung pagsasaka, not a joke, no. Tama. Oo, pero ang reality din, no, karamihan ng farmers natin, for example, nakita ko yung sa Negros, 'di ba po? Each farmer gets around less than 300 pesos a day. Sobrang layo sa minimum wage po, 'di ba? Hindi livable. And sa bawat kahil nila ganyan, 30 pesos. So, may disparity din between yung experiences ng young urban farmers, weekend farmers versus yung karamihan ng na-experience sa rural areas. So, for there to be a connection, no, kailangang magkaisa. No? Ano bang solusyon dito sa, hindi lang landlessness kasi kung if this goes on, and as it is going on, there could be food security issues. There could be hunger. Yes. No? There is hunger already, pero yun po, di ba? Ayun, okay. So, nakakalungkot. Pero minsan kasi may mga kababayan din tayo na may mga alam ako na nabigyan sila ng lupa pero nabenta nila. Tapos kagaya ng mga halimbawa mga no permanent address na mga kababayan natin na nasa squatters, pag nabigay sa kanila yung lupa, binibenta, naghahanap na naman. So, parang it's may component din po na education, no? Bagamat nakakalungkot, ang branding ng kabataan ay pag-asa ng bayan, punong-puno ng pag-asa na kaya namang masolusyonan to basta nagkakaisa tayo sa mga solusyon. So we hope na yun din naman yung ginagawa ng Kabataan Party List, no? Sa education, sa rights natin, sa freedoms natin, not to be taken for granted, pero dapat laging pinanghahawakan at pinaglalaban. Tama, okay. Academic freedom and quality education, nasa mo yan, 10, okay. Naging malaking laban mo ang pagtataguyod ng academic freedom at ligtas na pagbabalik eskwela. Sa tingin mo, Congress Girl, ano pa ang mga kakulangan sa ating mga polisiya upang masiguro na ang edukasyon sa Pilipinas ay hindi lang libre, kundi de kalidad at accessible para sa lahat? Apo. Actually, ngayon po, ang libre lang ay tuition at public. Yes, and even then, may ibang public universities hinahanapan ng paraan around it. But ang gusto natin, lahat ng kabataan makapag-aral and ang honest reality, ang kayamanan ng isang pamilya ay barrier sa pagpapaaral, 'di ba? Between pagkain para sa kapatid mo versus pag-aaral mo, minsan hindi siya madali siyang sabihin pagkain ng priority So, ako po, budget talaga, ma'am. Budget and support. And yung systems kailangan pong i-improve para hindi yung ngayong nangyayari, basta kahit anumang kalidad yan, mapatapos mo, okay na. Pero kung hindi naman po totoong at
kalidad yung pag-aaral, magre-reflect po yan later on eh. Narinig niyo na po ba yung recent statistic, yung mataas yung functional illiteracy ng mga kabataan, no, kahit gumraduate ng senior high, no, 78% ganyan po yung functionally illiterate. That's high. No, ibig sabihin, sayang yung pagbabasa if di naman naintindihan. Yes, So, tama. there's much to be done. Budget, support, and even yung checking of mechanisms, kailangan pong i-improve. For example, ang dami i-improve, no? Pero kunwari, dati yung NCAI, malaki yung importance na binibigay ko sa kanya, ma'am, dahil essentially binigyan niya ng direction yung career ko. Pero recently kong nalaman, no, na hindi as streamlined yung mga tanong sa NCAI na nagagamit as feedback paano ba i-design better yung curriculum. Sayang, 'di ba? So sa atin kaya po maraming problema dahil hindi na-check. No, so sana budgetan, yung sistema baguhin para yung priority ng mamamayan, kabataan ang inuuna, no? And at the end of the day, hindi mahal ang pagpapaaral. Tama, mahal eh. Pero alam mo ba, kasi balikan lang natin yung mga corruption nangyayari, di ba? Kung hindi nila binubulsa yung mga pera, di ba? Ito mga kabataan, ito matutulungan natin, di ba? Masusuportahan. Oo, at saka yung iba nagbalik ng pera, pero ibig sabihin, saan napunta yun? Di ba? Dapat kumbaga, ipunta natin doon sa mga nangangailangan ng mga estudyante. Pero hindi eh. At saka alam mo ba, itong mga scholars, minsan yung mga problema nila, may allowance, hindi na pupunta sa kanila lahat yung kasi hinahati niya para sa pamilya niya. Ngayon, kapag hindi niya natanggap on time yung kanilang stipend, nangungutang. So, ibig sabihin, parang nakakadismaya ang sitwasyon. Kasi hindi makapag-isip yung bata, hindi makapag-aral ng mabuti, di ba? Yung iba nga dyan, nawawala sa scholarship kasi hindi nga nakakapasa. Dahil sa ganyang problema. So, ibig sabihin, tama sabi mo na yung DOST siguro gumawa ng paraan para talagang on time matanggap ng mga kabataan yung kanilang mga stipend, di ba? Opo. At saka, yung iba nga din as young as, yun, halimbawa, mga nasa high school pa lang, naghahanap na sila ng paraan kung paano ma-augment yung stipend na natatanggap nila kasi kailangan ng family nila yung tulong. Matalino kasi yung bata kaya nagkaroon siya ng chance na maging scholar. Pero yun na nga, yung familia talagang sobrang kaya nga po, I think, kaya gigil na gigil yung kabataan sa corruption eh. Diba, last year, kita natin, outpouring of anger talaga. Hindi lang sa social media, pero sa kalsada, sa schools nila. Kasi, they understand. Pera yan ng bayan. Sana napunta yun sa kung saan man bebenepisyo. Hindi lang sila, pero meron silang mga friends na nag-drop out kasi sa kuhirap sa buhay. So, makikita natin, may ilan talagang yumayaman out of funds of the people. Hindi sana ganon. So, kaya po, pinupursue natin yung processes of accountability hanggang sa dulo, hanggang makamit natin yung katotohanan. At syempre, no, babigyang hustisya yung panawagan ng mamamayan. Oo. Okay. Bago mo ibigay yung iyong message para sa mga aspiring youth leaders, ikaw isang abogado, periodista at mambabatas sa murang edad. Ano ang iyong hamon at mensahe para sa mga kabataang nakikinig ngayon na nagnanais ding maging leader at magsilbi sa ating mahal na bansa? Bago mo sagutin yan, gusto mo bang maging presidente? Ay, hindi ko pa naiisip yan. Ako po, nasasapatan ako na tinutuloy-tuloy yung gawain sa pagsusulat ng batas at kinukonsulta ang mga tao. Tingnan natin in the future kung mangyari. Ayun, okay. Pero, okay, ano pa ang gusto mo mangyari? Halimbawa, kasi nasa Kongreso ko na, eventually siguro maging nasa Senado ka. After that, meron ka pa bang mas mataas na, na pangarap na maging? Ang gusto ko pong mangyari, actually, no, sa pagkatas ng termino natin, bumalik sa sa litigation at i-focus yung energy sa kalikasan, na environmental law. Let's see kung babalik tayo sa ganitong arena sa susunod na mga taon. Okay. So, ang iyong message? Okay. Sama-sama tayong lumaban para sa kinabukasang deserve natin. No? Ngayon, may mga galit tayong nararamdaman, ini-express natin yan sa social media or sa friends, pero kung sinama-sama natin yan at productively tinipon sa isang plano,
no, may magagawa tayo, may pagbabagong makakamit. No, ang pagiging ang pagkakaroon ng student regent actually hindi po 'yan binigay dahil nagmakaawa ang mga estudyante. Pero giniit nila year after year during the 70s and 80s na dapat may representation ng students sa highest decision-making bodies of universities. So, if nangyari yun noon, ang dami nating pwedeng gawin sa hinaharap. So, kailangan lang pong magkaisa ang kabataan. Ayun. Okay. So, well said. At mga kaibigan, yan po inyong napakinggan ang ating pong Congress girl. Walang iba kundi si Attorney Renee Ko. Si Attorney Renee mo? Renee Ko. Ayan. Hindi mo ginagamit masyado yung Luis. At mahirap ba? hindi naman, Okay. ano lang, para mabilis, 'di ba? Ayun, Renee Ko, okay. Renee mo, Alright. charot. Okay, so mga kaibigan, magpapaalam na kami at maraming salamat. Thank you very much. God bless you, Congress Girl Renee. At, Thank you, ma'am. Sana lahat ng iyong adhikain ay matupad at nang ika nga ay magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga kabataan sa Pilipinas. Tayong lahat. Salamat po, ma'am. Okay, alright. Mga kaibigan, nais nating pasalamatan ang ating mga engineer, si Jobel Lustre, si Orly Lopez, si Matet Sigobia. Hi, Matet! At ang ating executive producer, si Isabel Silang at si Ice Adan. Okay? So ako pong muli si Melly Tenorio. Mga kaibigan, maraming salamat hanggang sa sunod pong Sabado sa isang edisyon pa rin po na ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Bye!